Sa gabing madilim at tahimik, isang pagsasabuatan ang nagaganap. Ito ba'y resulta ng matinding kapabayaan o isang nakagigimbal na pakana mula sa loob? Ngayon, pag-uusapan natin at ipapakita natin sa inyo ang isang ebidensya. At sa pagtatapos ng kwentong ito, kayo na ang humusga. Binabanggit ng isang vlogger na si Redacted na siya'y galit na galit, ngunit paggising niya ay lalo pang nag-init ang kanyang ulo habang pinapanood ang mga balita. At pati ako, halos sabay-sabay nilang sinasabi ang isang bagay. Kailangan daw ibaba ang tono ng usapan. Pero bakit? Ano ba ang ayaw nilang malaman ng mga tao? Simulan natin sa tanong na ito. Bakit tinanggihan ng Secret Service ang kahilingan ng kampanya ni Trump para sa dagdag na seguridad? But the failure here is absolutely catastrophic. And I got to tell you, the Secret Service should be very careful. I can tell you and absolutely confirm there have been repeated requests to increase the security footprint around not just the residences of Donald Trump, but the body itself. And they have been rebuffed. Like I said, I can tell you actual quotes. The Secret Service directors completely failed and candidly should resign today. Maraming pinagkakatiwala ang mga tao ang nagsasabing talagang humiling sila ng karagdagang seguridad. Ngunit bakit walang aksyon? Pakinggan nyo ito. Kamakailan lamang sa Butler, Pennsylvania, isang binata ang umiikot sa paligid ng rally na may dalang rifle at isang malaking hagdan. Ang mga saksi ay nagsabing nakita nila ang lalaki na umaakyat sa isang bubong. Ngunit bakit wala man lang silang ginawa? Wala man lang ginawa ang mga pulis. Sa loob lamang ng 6 na minuto, matapos magsimula ang rally, narinig ang 5 putok ng baril at tinamaan si Trump. Ang Secret Service ay nakaposisyon at may malinaw na tanaw ang gunman sa bubong. Ngunit bakit hindi nila ito kaagad pinaputukan? Sino nga ba si Thomas Crooks? Isang 20 years old na nakatira sa Bethel Park, Pennsylvania. Siya'y nagtatrabaho sa isang soup kitchen at ang kanyang mga magulang ay mga profesional na tagapayo. Ngunit bakit mayroon siyang mga pampasabog sa kanilang bahay? Sino ang nagbigay sa kanya ng mga gamot na maaaring magdulot sa kanyang pag-aaklas? Ang mga social media accounts ni Cooks ay biglang nabura matapos ang insidente. Sino ang nagtanggal ng mga ito? May kinalaman ba ang pamahalaan? At bakit hindi binigyan ng karagdagang seguridad si Robert F. Kennedy Jr.? Gayong ang kanyang ama at tiyuhin ay parehong pinaslang? And remember that this is a Biden administration which, as you pointed out, has refused to protect Robert F. Kennedy Jr. even when his father and his uncle were assassinated. This is the Democrats in the House actually introduced a bill to strip Donald Trump of Secret Service protection. I mean, these people are crazy. Hindi ba't parehas lang ito sa nangyari kay President Donald Trump? Sa wakas, ang pinakamalaking tanong, bakit hindi pinaputukan ng Secret Service ang gunman gayong nakita na nila ito bago pa ito magpaputok? May nag-utos ba sa kanila na huwag kumilos? At kung nakita na nila ito, bakit hindi nila kaagad inalis si Trump sa stage? Kayo na ang humusga. Ito ba'y bunga ng matinding kapabayaan o isang sabuatan mula sa loob? Huwag tayong maging bulag-bulagan sa mga tanong na ito. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ibahagi ang inyong opinyon sa ibaba. At salamat kaibigan sa inyong pagkikinig at pagsuporta sa ating channel. Jeremias 33 verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at matitinding bagay na hindi mo pa nalalaman. Sa gitna ng kaguluhan at mga tanong na bumabalot sa ating isipan at puso, inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Diyos na lumapit sa Kanya at humingi ng kaliwanagan. Sa Jeremias 33 verse 3, ipinangako niya na siya'y sasagot at magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi natin alam. Sa panahon ng mga pag-aalinlangan at pag-aalala, ang Diyos ang ating kanlungan at nagbibigay ng kaliwanagan. Ang mga pangyayaring naganap ay puno ng misteryo at tanong, ngunit hindi dapat mawala ng pag-asang ating mga puso. Sa halip, tumawag tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya lamang
ang may kakayahang magbigay sa atin ng tunay na kaliwanagan at kapayapaan. Tayo'y manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na nasa langit, sa gitna ng mga katanungan at alalahanin na bumapalot sa aming mga isip, kami po'y lumalapit sa iyo. Naway bigyan niyo po kami ng karunungan at kaliwanagan upang maunawaan ang mga pangyayaring nagaganap. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig at nanonood ng nilalaman na ito, lalo na ang kanilang mga pamilya. Gabay niyo po sila at ipakita niyo po ang dakilang plano niyo sa kanilang buhay. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo at patatagin mo po ang kanilang pananampalataya. Naway magtiwala kami sa iyong mga pangako at sa iyong walang hanggang pag-ibig mula ngayon at magpakailanman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.